sunod-sunuran sa gusto ni Speaker. Hindi po kami po sumunod sa taong bayan. Ako po yung representative ng District 2 ng Maynila. Yun po yung boses ng Distrito 2 ng Maynila. So yung boto ko sa impeachment, boto ng Distrito 2 ng Maynila. At napatunayan naman yun noong nakaraang eleksyon. Ako po yung nanalo muli sa ikatlong pagkakataon. Salamat po. So, sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Sir, hindi ba kayo nasaktan po sa sinabi ni SP? Pero hindi naman dapat ka-onion skin pagka nasa ganito kang trabaho. Pero sa tingin niyo, sir, hindi diversionary tactic na isisi kay Speaker Romualdez yung pong mga pagtuligsa kay Senate President Escudero sa antala sa impeachment proceedings? Hindi ko po alam, pero as far as I am concerned, yung move ko sa impeachment, yun ay ayon do sa dikta ng mga constituency ko. Sir, hindi naman po sa amin nga malit po yung constitution, pero yung constitution po sumusuporta kay VP Sara nung time na nandun siya sa distrito nyo. So, ano pong correlation po nung dikta ng constituency nyo doon sa sinasabi niyo na dikta po ninyo sa impeachment signature nyo? Siguro kung mali yung pirma ko ron, baka natalo ko nung nakarang eleksyon. Sir, ano naramdaman niyo po na sa ugong na may kumakalat nga pong resolution to dismiss po itong impeachment case? Hindi ko pa nakikita yung resolution at hindi ko rin alam kung totoo yun o hindi. Pero sir, tama bang i-dismiss ng Senado without holding a trial itong impeachment complaint? Mandato ng Senado siguro na dapat i-hear nila yung impeachment. Sir, ano pong message nyo sa mga senators? Message po sa Senate? Well, hopefully, masimulan na yung impeachment. Salamat po. Thank you.